Magandang umaga mga bata. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, tumayo muna ang lahat at manalangin tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, umupo ang lahat. Okay, kuha ng mga nagkakalat ng mga papel sa inyong upuan. Okay, salamat. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating aralin, ano nga ba yung nakaraang dinalakay natin? Pangungusap. Pangungusap, tama, Irish. Ano ba yung ibig sabihin ng pangungusap? Okay, Vinis? Pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong dila. Magaling, Irish. Ay, Vinis. Sorry, nagkakamali ako sa inyong dalawa. Pero kaya kasi yung maganda. Uy. Ngayon, bago tayo tumungo, may ipapakita akong litrato sa inyo. Anong unang pumapasok sa isip nyo bago nyo nakita itong larawan? Marie? Mga bata na naglalaro sa ulan. Very good. Mga batang naliligo sa ulan. Ano kayang posibleng mangyari kapag naligo tayo sa ulan? Okay, Vinis? Mga hilala. Magkakalagnat. Tama. Very good. Ito yung prize nyo. Hindi ko pa nabigay. Ito po. Yung tatlo kaya. Okay. Sige. Ngayon, may ipapabasa akong isang kwento tungkol sa ang batang si Juan. Ito. Bago tayo tumungo sa ating kwento, ano dapat gawin kapag may nagsasalita sa gitna? Tumahimik at makinig. Tama. Ngayon, babasahin natin. Ang batang si Juan. Isang araw, si Juan ay sinabihan ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat nagbabadyang ang ulan dahil sa makulimlim na kalangitan. Ngunit dahil sa pagmamadali niya ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at nabasa siya. Wala siyang dalang payong panangga ng ulan, kaya naman dali-dali itong tumakbo palayo at sumilong. Sa huli, matapos ng araw, umuwi si Juan ng nilalagnat dahil siya ay nabasa ng ulan. Ngayon, naintindihan niyo ba yung binasa kong kwento, mga bata? Sige. Ngayon, merong inihandang katanungan si teacher sa inyo. Okay. Nakikita niyo ba? Okay. So, number 1. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino makapagsagot? Okay, Irish? Si Juan at ang kanyang ina. Okay, tama. Magaling. Ito yung ulit yung prize mo. Yehey! Number 2. Ano ang sinabi ng nanay ni Juan sa kanya? Okay, Myla? Magdala ng payong. Very good. Ito po yung prize niyo, Myla. Very good. Pangatlo, bakit nabasa ng ulan si Juan? Okay, Irish ulit? Dahil hindi siya nagdala ng payong. Tama, dahil hindi siya nagdala ng payong. Magaling. Panghuli, ano ang kinalabasan na nangyari kay Juan? Okay, Myla? Siya ay nagkalagnat. Okay, magaling. Siya ay nagkalagnat. Tama ang inyong mga sagot. Kaya ngayon, may ipapabasa sa inyo si teacher. Lahat, pakibasa. Sinabihan si Juan ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat nagbabadya ang ulan dahil sa makulimlim na panahon. Number 2. Dahil sa pagmamadali ni Juan ay hindi niya itinitili ang bibili ng kanyang ina. Pangatlo. Bumuhos ang malakas na ulan at nabasa siya dahil wala siyang dalang payong. Pangapat. Matapos ang araw, umuwi si Juan ng nilalagnat dahil siya ay nabasa ng ulan. Magaling. Ngayon, may ideya na ba kayo kung ano yung ating tatalakayin? Ano?
Sino makapagsagot? Okay, Marie? Sanhi at bunga. Tama, magaling. Sanhi at bunga. Sino ang gustong magbasa kung ano ang ibig sabihin ng sanhi at bunga? Sino makapagbasa? Okay, Marie? Ano yung sanhi? Ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Tama. Ito ay yung punot dulo ng isang pangyayari. Kumbaga, kung nga natabo, amo na siya ang kung nga natabo ang isang pangyayari. Ano naman yung bunga? Pakibasa, Myla? Ay siyang kinalabasan o dulot ng isang pangyayari. Tama. Ibig sabihin nito, ito yung resulta o epekto ng isang pangyayari. Ito yung mga halimbawa. Meron tayong lumakas ang hangin, kaya natumba ang puno. Ito yung sanhi ng lumakas ang hangin tungod na lumakas ang hangin, natumba ang mga puno. Pangalawa, binuksan ng pinto tungod na rin buksan ng pertahan. Di ba kung gabi gina sarad antagin na ang aton pertahan. Amo na nga kinanan tagit sarad ang pertahan tungod kay pumapasok ang mga lamok sa loob ng bahay. Naintindihan ba? Okay. Number 3, meron tayong nagtipid sa tubig ang pamilya. Ito naman yung sanhi. Bakit tayo, kapag tayo ay nagtitipid sa tubig, tayo ay nabawasan ang ating water bill. Diba? Insakto na kung magtipid sa tubig, gagamay ang aton nga water bill. Ang apat, na halimbawa ng sanhi ay sumunod sa traffic rules ang driver. Ang epekto naman nito kapag sumusunod tayo sa traffic rules ay makakaiwas tayo sa aksidente. Naintindihan ba? Okay. Kapag parang alam niyo na kung ano yung sanhi at bunga. Ngayon, may tatanong ako sa inyo. Bakit kaya mahalaga na malaman kung ano ang sanhi at bunga? Walang makasagot. Mahalaga ito upang malaman natin kung ano yung pinagmulan at kinalabasan ng isang mangyayari. Naintindihan ba? Okay. Ngayon, sa review natin, ano pala yung ulit yung sanhi? Sino answer? Ano yung sanhi? Marie? Marie? Ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Tama. Ano rin yung ang bunga? Ano naman yung bunga? Si Venice. Ay isang nalaman. Kinalabasan. Hindi mo makita? Si na lang, si Irish na lang. Ay siyang kinalabasan o dulot ng isang pangyayari. Okay, tama. Ngayon, dahil alam niyo na kung ano yung sanhi at bunga, pakikuha ng isang pirasong papel at paki-answer na mga sumusunod. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para isagot yung mga tanong. Una muna ay dahil may na-provide ng sanhi, bibigay naman kayo ng posibleng bunga ng pangyayari. Sa ikalawa naman, dahil may provide na bunga, mabibigay naman kayo ng posibleng sanhi nito. Naintindihan ba? Okay. Okay, pakipasa na inyong papel. I-check na lang nito ni teacher mamaya. Salamat. Okay. Pakikuha na rin yung inyong notebook at i-answer ng inyong ipapasa ito bukas. Ito yung pang-aralin ninyo. Tapos na ba kayo lahat? Okay. Mas kayo ang lahat? Salamat sa inyo. Salamat at paalam na po. Thank you. Okay. Thank you, Ged.